Lord, we thank you that your strength is made perfect in our weakness. When we are weak, you are strong, and you are able to do exceeding abundantly above all that we could ever ask or think. You are El Shaddai, our fully dependable provider, so great and so faithful. Good day, good evening, good hour, good health to everyone. Yeah, November 26, 2024. Praise God, we are alive and having this time giving back the honor and glory to God. Yeah. Not all the time that we don't feel well, but it's by the grace of God that we can still do what we want. The usual thing we do, the routine, like this one, apostolic job. See? Hatid sundo ng apo si Papa Bot. Salamat naman. Kahapon medyo masama ang pakiramdam, ngayon medyo okay. Hindi maiwasan. Meron tayong maintenance. Pag na-miss mo yung maintenance, medyo hindi siya good sign. Well, salamat naman sa mga gamot na na-discover ng mga gamot sa katawan, yung mga medicine natin na humahaba-haba ang buhay natin, gaya ng mga gamot na ginawa ng mga teroristang Hamas, Hezbollah, Houthis, itong mga walang kwentang mga animal sa mundo na hindi marunong tumingin ng utang na loob. Pati yung sometimes itong nakadiscover ng desalination, yung dagat na ginagawang fresh water, pwedeng mainom, pwedeng malaba. Galing sa US yung mga technology. Pati pag-discover ng oil sa Saudi. Bakit hindi natin ibibigay ang honor doon? Patayin pa natin yung mga gifted yung iba. Kaya huwag na tayong magsilos. Agawin niyo pa ang Israel dahil tumataba na ang Israel. Mga lugar na tumataba, gusto nyo take over? Yung ibig kong sabihin kanina, share na ang talent sa lahat. Kung ang taga Europe o taga Germany, taga Israel ang may mga talent sa US, huwag nyo ilagay sa isip nyo na patayin nyo sila. Ang aga-aga ng hugot ko alas 7. Kasi ito pangangaral ni Papa Bot ito hindi ko kayo makausap personalan yung mga reflection ko. Salamat sa gamot na na-discover ng mga scientist na gumagawa ng mga tunnels, terror tunnels doon sa Lebanon, southern Lebanon, at saka sa southern Gaza, whole of Gaza. Grabe. Gaza Strip. Ito kapatid, meaning surely and purely I love you. Hindi ko maintindihan yung yabang-yabang nyo na i-promote yung propeta yung piki. Totoo. Paano ka maka-propeta na godly na pumapatay at may jihad? Diba? Paulit-ulit ko to paulit-ulit kong gawin to. Diba? Walang kwenta yun Never siya magkakatotoo. You have the God. Ang God natin merciful, di ba? Full of love. Kaya bumalik kayo sa Holy Bible, yung nagtuturo ng mga Holy Spirit. Yung mga tunay na fruit of the Holy Spirit. Patience, tolerance, mga love, perseverance, kung ano-ano pang mga
positive para sa humanity. Huwag kayong maniwala sa propetang nagtuturo ng karahasan. Kaya nandito si Papa Bot para i-remind sa inyo na mali yata yung mga sinusunod nyo. Ha? You are following the wrong prophet. Pwede mag-self-claim yan eh. Ha? Nagpapabilib lang yan, kagaya-gaya ng ibang mga radikal ngayon na binabastos ang Holy Bible. Totoo naman na Word of God ang Holy Bible, hindi Word of Demon. Walang karahasan dyan. Ha? Kung ano-ano ang sinasabi nyo sa Holy Bible, no? Corrupt. Ha? What? Kawawa yung mga future generation natin, hindi tayo magkaintindihan. Oh, Yan na si Papa. the princess is here. So, Princess is here. are you ready? Ready na. Are you ready? Wait, why are the goats Ready to hiding there? That's not goat. Cow. Ay, cow yan, Flo. Cow. It's a cow. Are the buckers doing that? Bakaw cow. Bakarabaw. Cow. Ha? Stray cow. Stray cow. Go. Go na. Okay. God bless our trip. God bless our day. I love you. First part. Papa Bot is there. Yeah. Waiting for Chloe. Yeah. Papa Bot si Chloe. Ang bilis dito ng mga sasakyan ha. Lagyan ka natin ng kaya ng hump ito Oh, slow down. para Para medyo ano daw? paano kaya yan? Hindi maganda yung mabilis magpatakbo sila. Okay, ano mga na kaning dead end mga siya do? Kaya Dapat na mas slow gina sila. oh, gusto mag-overtake, parang correct. Ano lang ng siya 100 lang yan eh. Yung in-overtakean mo 3.8 3,800 cc. Ang sa'yo 100 cc. Yabang. Okay. Pero ko, Karon, ambot lang, latol pa siya to sa ay. Dili na lang ta. ng driver ko. Dili na lang ta kaya pwede man ka naog. Ari do ko, ano niya oh. Sige lang. Van driver, picturean niya. Gibiyaan man sa driver ang usa. Oh, sige na lang. Dili na lang ta. Ari, van Oo. driver. Wala ta, dito ka forward na kay Gani. ang Babay na papabot. bye-bye. Okay, bye-bye. Si babay papabot eh. Bye, Papa. Love you. Love you, Santa. Love you, Santa Papa. Kiss papabot kay ko sa akong bag. Santa Papa, oh. Oh, si Kyo. Oh, nandiyan na si Kyo. Na si Gark. Katabang. Oh, kiss na pa. Bye-bye. Thank you, sir. Thank you. Doc, thank you, Doc. Oo. Okay. Lisod ning wala kamera ba? Sa likod. Magbutang tag kamera. Pohon. Nanay. Wala ma-install. Wala ma-install. Ako na lang install. Hirap. Pinapahirapan kong sarili ko. Grabe yung technology ngayon eh. Isa din yan na we should be grateful na maraming dumarating na technology to make our life easy. Yung tinatawag na mga gadget. Kasi parang hindi tayo satisfied eh. Parang binigay na nga ng Panginoon lahat. Talent. Ayaw pa nating unite, working hand in hand, kasi gusto natin lamang. Oo. Ito ha. Aga hugot ni Papa Bot. Dahil wala naman akong programa sa radio. At ito, pinapakinggan ito na maraming tao eh. Sabi ko, just close your eyes. Open your ears. Open your ears. Pakinggan nyo na lang ang mga sinasabi ko. Hindi ko naman sinasabi na
You must. Pero pag wala kayong ginagawa, makinig kayo sa mga aking mga talata at mga mongkahi. Kasi hindi ito simple na issue. This is maybe unity ang gusto ko, hindi unitarian na mag-unite tayo sa luha or sa gusot at mga sira na mga relasyon, tearing each other down. No, unity, gaya budol movement. BBM kinuha lang buto ng Duterte para makaupo. May plano palang magpresidente uli. Sabi ng aking best friend, lawyer, pwede na tayo mag sign of protest that we don't like what is happening in the Philippines. Black, red, dahil Duterte yun. Hindi ako maka-Duterte, himagsikan. Green, okay, Sara. Express na natin yung ating disgust na we don't agree what's happening. Na-predict nga ng Tatay Digong yan din noon nung bago pa siya, hindi pa nga nakaupo nung naitandem na yung Sara na yan, at doon sabi niya, Bong sorry Bong Bong Kunana. Hindi man marunong yan, kasi si Tatay Digong, yung kamag-anak ko sa Danau, naging mayor yan. So hands-on ka sa masa, sa grassroots. Pero diretso ka doon sa kayamanan mo, senador ka agad dahil sa pera at kasikatan. You don't feel the vibration. You don't feel the heartbeat of the masses. Kaya mag-mayor ka muna, or city councilor, mayor, mag-congress ka. Yung ladder of true success. Hindi ladder and then success through illegal means. Di ba? Bilib ako Sabi ni Digong, hindi man marunong yan. Saka ganun yan, ganun. Ay nako. Tapos nagsabi siya noon, yung nahalata ni Tatay na Digong na ano yun, nag-rally kagad sa Manila dahil parang halata na ni Tatay na, nako, ito na ang sinasabi ko, palitan ng saligang batas para makaupo na ang mga mga kamag-anak. Upo ka lang para presidente ka agad. Nag-rally ka agad nun hindi nga nagkamali ang Tatay. Kaya listen to the wisdom of the elders. Di ba? Listen to the wisdom of the elders. Sa akin naman, iba ang sa akin approach. Huwag yung sabihin nagsisinungaling si Papa Bot. Righteousness. Gawa tayo ng deadly sins. Deadly, yung very brutal. Deadly. Greedy. Diba? Greedy. Disrespectful. Dishonesty.
unrighteousness. Nako. Sabihin nyo pa sa akin, wala ka namang ginagawang kasalanan. Number 1, greed. Parang angkinin mo ang hindi sa'yo. Pag may Panginoon, gumawa ka ng paraan para mukhang ikaw na ang Panginoon. Kagaya ng ibang ginagawa na piking propeta. Parang feeling godly siya. Nawala ako sa history ha. Kahit hindi totoo yung mga Muhammad na yan, Jesus Christ na yan. Pero lagyan natin, wala yan sila. Ngayon, dahil sa natural make-up ng isang tao, na there's flight, no? King of kings, Lord of lords, I worship you. Flight, natural defense mechanism ng tao. Flight. You get away from danger, protect yourselves from harm. Nakikita mo yan natural instinct ng tao na ayaw masaktan, no? Lahat yata ng animals mayroong instinct ganun, or else. So, pag may magkapahamakan na sinasabi, you get rid of that. Kung civilized ka, do not follow that. Do not patronize that, kasi mayroon silang tendency na sasaktan kayo. Pag narinig mo, nakita mo na parang hindi man tama ito. Hindi tama to di ba? Ina-advocate nila ang patayan, gaya ng jihad. Ano pa yan? Jihad, terrorism, repression, parang abuse of yung tawag ito, parang human rights violation talaga. Hindi siya tama. Kasi pag may mga threat ng ganun sa buhay, you brace yourself, maghanda ka, dahil papatayin ka talaga nito. Turo pa naman ito ng Panginoon daw. Mabuti na lang nakapag-prepare ang mga tao ng Israel, nakapag-prepare, dahil talagang uubusin yung lahi nila. Uubusin, papatayin. Anong klaseng utak yan? Sandali, balik tayo sa narrative. May Panginoon, may karahasan. Ayaw ko. Kaya sinabi ko, may flight is a defense mechanism mo yan na hindi masaktan. Ngayon, nakikita mo, pinapatay yung mga tao dahil may Diyos pala na pumapatay. Hindi maganda. Hindi maganda. Huwag kayong maniwala dyan. Ibang utak yan. Demonyo yan. Kaya nagkatotoo. Balik tayo. Naniwala ako sa Holy Bible. Balik tayo Naniwala ako sa Holy Bible.
Ang ganda naman ng tinuturo ng Holy Bible. Wala mang karahasan. Purely love. Yung pinaka mabait na tatay sa buong mundo na sobra pa sa nanay. Ha? Ano ba? Lumaki ba kayo sa tatay na ano tawag niyan? Tatay na walang kwenta? Na inaapi ka? Parang galit ka sa mundo? Ang tatay ay loving. Yung lahat ng oras pwede niyang ibigay ang kanyang sarili just to protect his children, his relatives, his friends. Fatherly love. Hindi yung you are terrorizing. Oh. 'Di ba? Sabi ko kanina, kahit walang Hesukristo, walang Muhammad, peace be upon Judas. BBUH. Grabe. Ay, wag yan. Wag yan. Saan ka makakita ng may Diyos sa langit at pumapatay? Grabe naman yan. Sira ulo naman yan. Oh, naniwala na lang tuloy ako sa Holy Bible na Word of God. Word of God. Yung ibang libro diyan, gawa-gawa ng mga kunwari nakatanggap din ng message from the angel na may connection daw sa God, na binigyan sila ng gift. Palagay natin gift of the Holy Spirit, kung anong spirit niya maganda diyan for the good of humanity. May gospel silang ginawa sarili mula nung nawala si Hesukristo. Daming nagpanggap. Kaya naniwala na tuloy ako sa Holy Bible dahil ang Holy Bible nagsasabi yan na balang araw maraming false prophet, nagsasabi na sila na ang totoo fake pala lahat yan. Fake. Peke. Oh, di ba? Mabuti na lang may YouTube dahil na, makapagsalita naman tayo. Kasi kung walang platform na ito, lulukuhin tayo ng lulukuhin eh. Maraming nagpapanggap eh. Ha? Hanggang ngayon, debate. Oh, debate. Hindi na mahinto ang debate dahil sila daw ang religion na tama. Oh. Dito kayo magdasal kayo ng Arab. Arab ang pinakatunay na salita ng Diyos. Paano ako maniwala niyan ang karahasan? Tanggalin nyo na lang yung jihad at saka terrorism. Tanggalin nyo. Dahil kalukuhan yan. Buti na lang ganitong mukha ko, medyo marami pang maniwala kasi yung propeta nga sa Davao. sorry sir I love you sir. Meron nagtatanong, ano ba yan si Dr. Magan? Pastor. Hindi ako makasagot. Wala. Hindi ako nag-aral. Basta na-conceive lang ito under 50 years of discernment. O 1975 eh, ang pangalawang tiyapan eh. Another one is 60 years of discernment. Ano ba yung nangyayari sa akin? Wala naman akong kasalanan, bakit nakakatanggap ako ng ganitong message? There was an image, there were experiences. Tama ba? Kaya hindi ko naman
pinipilit na maniwala kayo sa akin. Wala, it's not my type, no? Parang tawag yan. Mabalik pa ko sundo kay Chloe. Hindi ko pinipilit ito. No, I'm not forcing you to believe me. Do not believe. You discern whether ang nangyayari sa inyo ay galing sa Holy Spirit or evil spirit. Oh, ang karamihan kasi na nagpatayo ng mga churches. Ano? Overacting. Di ba? Ang term diyan, overacting. Kunti lang ang experience mo, pinalapad mo kaagad ang papel mo. Ang papel mo is, maybe you were selected by God. Nagsasalita yan, na through God's voice yata. God's voice is yung dictate ng conscience mo. Wala kami narinig kasi sira ulo ka pag may narinig. Tapos ano mo yan, i-size up, i-analyze, i-discern. Huwag mong ipilit yan sa ibang tao. Huwag. Na ganito na ako ha. Pag namatay kayo, ako ang una nyo makikita. Sell stock. Huwag yan. Para kayo maman, sumikat, punsi yan. Punsi yan. Para kang batikan. Batikang manloloko. Doon sa batikan. Di ba? Kita mo naman ng mga ano diyan, mga boys to boys, girls to girls relation sa mga seminary, sa mga kung ano-anong mga holy places daw, na funded by, financed by the money of the members. Nagtatotoo, may usok, may apoy. Maraming nagsusumbong. Ang mga leaders, kahit dun sa yung mga budha-budha na lugar, yung naka-orange, tapos very, very revered person yan pag nasa daan. Parang nirerespeto ng lahat, pero nagsasabi sila, inaabuso sila ng kanilang senior, yung mga Krishna. Inaabuso sila, nagsusumbong sila sa amin inaabuso sila sexual exploitation. See? Sa mga establishments na kunwari may Panginoon. Nagsasamba, umaangat ang kanilang status dahil sila daw ay puno sila ng dangal at marangal sila na tao at may kapangyarihan sila dahil close sila sa Panginoon. Pero inaabuso nila sexually ang mga, kaya ito idagdag natin sa deadly sins. Hypocrisy. See? Huwag na tayo maglokohan. Kaya nag-live tayo. Ewan ko kung may maniwala sa akin. Kung wala, to God be the glory. Kung walang may maniwala, hindi ko na yan mali. Bahala na kayo kung makinig kayo sa akin o hindi. Makinig muna kayo sa gospel song.
maniwala kayo sa akin na nagsasabi lang ako ng pinaka tama sa panahong ito. Wala akong time kasi noon dahil simple naghahanap buhay ako. Concentrate sa trabaho. Anesthesiologist ako eh. Kaya believe ako sa pinaka-honest na grupo ng tao sa buong mundo. Pinaka-honest. Sumali kayo dyan. Ha? Society of Anesthesiologists. Honest, di ba? Hirap na trabaho yan, no? Kahit matanda, pinatulog, buhay. Ang inopera, puso. Gumawa ng kung anong labyrinth doon sa puso para mabuhay yung isang tao. Hirap ng trabaho ng anesthesiologist. Buhay pag nagkamali, pag nagkamali, patay. Sa gabi pa lang pag nag-prepare ako, yung parang halos hindi ako makatulog. Ito, tonsillectomy. Oh, diyan ang breathing apparatus ng tao. Diyan dumadaan ang hangin. Lagyan mo ng tubo yan, papunta ng baga. Hindi biro. Hindi biro maghanap buhay. Gusto mo kasing mabuhay, bumuhay ka rin ng tao. Huwag mong patayin ng tao gaya ng ginagawa ng jihad at mga terorista na kunwali naniwala sa Diyos. Ano ba yung Diyos nyo? Allah or alak? Grabe naman kayo. Hindi ako nagsasalita noon dahil sa trabaho. Maliban sa 3 dekada na naging anesthesia, salamat naman sa technology na yan. Kung saan galing ang mga learnings na yan sa mga seniors na gumawa ng tama para maraming mabuhay. Siguro mga talent yan ng mga yung mga inventor ng Google, yung mga nanggugulo sa Middle East. Kayo ang cradle of hate, cradle of beast. Kinakanlong nyo ang masamang ugali. You're proud that you have God. I think you are godless. You don't have any form of compassion. Wala akong nakikita. Ngayon na ako lumalabas dahil siyempre nag-aaral ako mula 1970s, aral, medtech, medicine. Buti na lang buhay pa ako ngayon nakapagsalita. Now we have to unite. Mga anak ni Abraham, unite na. Now na. Huwag niyong sabihin si Papa Bot nagkakamali. Huwag niyong sabihin. But you are given the chance to disprove me. The chance to discard any narrative from the mouth of Papa Bot. Because I cannot bring this message to you if I cannot speak. See? So I'm speaking out the truth now. Buhay pa ako eh. Masama ng loob ko kasi ako, trabaho ko ngayon, pasundo-sundo ng apo. Pasundo-sundo ng apo. See? Anong mangyayari sa generation na full of hate? You're bragging about your prophet. Ulitin natin kanina, pag evil spirit ang ipasok mo dyan, kasi we are given the chance to choose.
whether evil or destruction. Di ba? Evil, destruction, or animosities versus blessing. Ang blessing nandyan na lahat. Huwag maging greedy as if na ikaw na ang pinakamatama, ikaw na ang pinaka-correct dahil may Diyos ka. Ang Diyos mo mali eh. Mali ang Diyos nyo eh. Buti na lang may YouTube, may Facebook. O, ilan na yung deadly sins natin na ginawa? Greed, hypocrisy. Yung dalawa lang yata, tapos na eh. Nandyan na yung disrespect. Di ba? Usurpation, nandyan na. Nandyan na rin ang dishonesty sa greed. Ang pinakamahirap ang hypocrisy eh. Hypocrite ka eh. Iba ang sinasalita mo, iba ang ginagawa. Gaya yung kaninang sinasabi ko. All males, all females. Grabing kabastusan ang ginagawa ng behind the scenes. Hypocrite. Ito lang si Papa Bot. Sabi ng apo ko, umuupo yan sa front seat. I sit here, I'm the princess. Sabi ng daddy niya, no, Papa Bot is Lola Bot or is the king. So the princess should sit at the back and Papa King should sit in front. Papa King is Papa Bot. Umalis siya sa front seat. Ito na si Papa Bot, King of Hugot. At walang kwentang tao si Papa Bot. I assure you, hindi kayo mapahamak. Pag hindi kayo maniwala sa akin, kamag-anak ko si Digong ha. Pag Duterte yan, Danau, Cebu yan, kamag-anak namin yan. Nobody can deny that. Isang lugar lang yan. Pag ayaw nyo maniwala sa akin, mapahamak ang buhay mo. Huwag mong gawin yan. Tukhang. Nakikita ko ang sarili ko kay Digong kay Tatay Digong. Pati yung mga anak niya nakita. Kamag-anak talaga kami. Siguro pag nagkita-kita kami at ginawa kong leader, naku, brutal. Pwede maging repressive. Pero compassionate ako ha. Kami compassionate. Because wala kaming kayamanan. We cannot hide. Kayo, mayaman kayo, ha? Matagal na kayong yumaman, ha? 30 years kayo sa power. Sa inyo na lahat ang PAL, sa inyo na lahat ang Ayala, kung ano-ano pa. You can slip away. You can leave the country anytime. Kami kawawa. Dito lang kami magpakamatay. Kung hindi ako gaya kay Enoch or Elijah na diretso sa langit. Kaya peace be upon everybody. Papabot lang to, walang kwentang tao. Wala. November 26, 2024. Dito na lang medyo na. Tapos na ang episode for this day. At least na pairating natin na yung mga Abraham ang problema kaya problema. Wala naman sana akong pakialam sa inyo Kaya lang itong lumalabas sa bunganga natin. Kung pwede, itong mga apo ni Abraham mag-unite na. One true messenger, Jesus Christ. Wala nang iba. Huwag nyo nang
baliktarin at baluktutin ang nakasulat sa Holy Bible. That's the scheme of the devil. Pag maniwala kayo, evil spirit yung lumalabas sa bunganga nyo at saka galing sa isipan yung evil spirit. Di ba? Sige. Bye-bye na. God bless you and keep you. God shines His face on you and be gracious unto you. In Jesus' name. Amen. Peace. Ayan. Bye-bye. He is a God who can make a way where there seems to be no way. Finally come to the end of my rope. Like a watch that had been wound too tightly, I broke. All I could do was cry uncontrollably. I felt like a huge black cloud was hovering over me, and I couldn't escape. I didn't want to live, so I prayed that I would die. I knew that God was my answer, but I thought it was too late. I had been a Christian for many years, but I'd become too busy to talk to God, and I didn't often give Him the chance to talk to me. It wasn't until I fell flat on my face that God got my attention. My husband checked me into the hospital where I was diagnosed with severe depression. I was in the hospital for 9 days, and there I discovered that in God's love, I have unconditional acceptance. I need never fear rejection because He says He has put His seal upon me and given me His Spirit in my heart. Finally, I came to the place where I realized that even in my despair, God had been with me all along.